at puro ang salag mo puro mga sabi nga procedural. Walang substance, mga trial lawyers ang usap-usapan. Ayan, pakinggan nyo ha. Naku, sakit. Ilan daw po yung lawyer nila? 16. 16 na mga lawyer ni Inday Sara Duterte. Masakit ito. Pag narinig nyo yung sasabihin ni Ted Filon, masakit ito. 16 pa naman, di ba? Sabi, mga highest paid daw ito na lawyer sa Pilipinas. Mga lawyer ni Sara Duterte, pakinggan nyo yung sasabihin ni Ted Filon. Kanyan lagi sa panahon ng nagtatrial, kapag wala ka ng kumbaga wala ka ng argumento, pupunta ka sa teknikalidad. Kapag wala ka ng masabi, wala kang maidepensa, pupunta ka doon sa teknikalidad. Tama ba tong ginagawang pag-hearing na ito? Tama ba yung pagproseso nyo dyan sa impeachment na yan? Doon na, pa-dismiss na lang. No, kasi mali yung ganito, ganyan nyo. Mali yung ginawa ninyong proseso. Aray ko po. Masakit yun 16 na attorney, masakit sa inyo yun. Kasi yun mismo, yung nakikita ng taong bayan. Sa kala pa naman namin, bloodbath ang mangyayari. Handang-handa, ready kami. 16 kami. Tapos dali nyo, teknikalidad lang pala. Diba? Hindi nyo mismo napunto. Wag na po natin tong, wag na po natin itong ituloy. Bakit? Kasi ito po ang mga ebidensya namin na hindi naman po talaga nagnakaw si Sara Duterte. Akala ko ganun yung sasabihin ng 16 lawyer. Anak na tinapa kayo. Sama-sama pa yung utak ninyo, 16. Tapos andali nyo, dismiss. Alam nyo ho mga kababayan, simple lang yan. Kung ako sa katayuan niya, at alam ko wala akong ginagawang masama, alam ko tama lahat ang ginawa ko sa paggasta ng pera na yon, napunta sa napunta sa tamang proseso, mga kababayan. Pipilitin ko hindi, tuloy natin tong impeachment na ito. No? Gusto ko ipaliwanag lahat. 16 na lawyer, hindi ko kailangan ng 16 na lawyer. Kung papayagan nyo ako na wag na akong magdala ng lawyer, ako na mismo ang magpapaliwanag lahat. Yun ang gagawin ko. Kasi po kung talagang totoo, mga kababayan, at kung nasa panig nila yung katotohanan talaga, di mo kailangan ng lawyer. Kayang-kaya mong idepensa yan. Parehas na lang din po, no? Kahit pa 1,000 ang ebidensyang pakita sa iyo o ang katapat sa iyo, basta alam mo na tama yung ginawa mo. Naku po, mga bossing, tatalunin mo yung 1,000 ebidensya na yon. Ngayon, vice versa ho yan. Kahit na 16 o 100 lawyer ang itapat mo dyan, kung hirap naman po silang idepensa at walang pangdepensa, tatalunin niyang 16 na lawyer na yan, mga kababayan. Ang sisilipin mo ay procedural. Di ba? Hindi yung mismong tanong ng bayang Pilipinas na nagnakaw ka ba o hindi. Hindi. Doon tayo sa lumabas na naman po, mga kababayan, yung sisiw na kulubot. Ewan ko kung bakit biglang lumalabas yung sisiw na kulubot ho, mga bossing. Umalis ka nga muna dyan. Dumako ho tayo, mga bossing, doon sa susunod nating topic. Tapos na tayo kay Ted Filon. Tapos na tayo sa Vice Presidente. Ngayon, nasa na tayo? Nako, kay Yusek Castro. Kay Yusek Castro, mga kababayan. Dahil ang ating Vice Presidente ho, hanggang ngayon, ganun pa din. May sinasabi. Di ba? Na ang sabi ng Vice Presidente, hindi naman trabaho ng presidente na nandoon siya at magpapapicture siya doon sa mga illegal na droga. Yun yung sabi ng Vice. Pakinggan ho natin. At mag-photo op sa atras. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net.
Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac sa Ayan, nakita nyo? Ano sabi ng ating Vice Presidente? Nako, hindi naman trabaho ng Presidente yung mga pagpa-picture-picture doon sa drugs eh. Saglit lang po mga kababayan. Parang nung nakakahuli po ng papiso-piso yung mga bata ni dating Pangulong Duterte, parang hindi naman po nagpapapicture, nagpapalitrato ang dating Pangulo. Ano po, pag yung mga maliliit, yung nahuhuli po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay naku, mga picture-picturean din ho sila. O ngayon, pag ang Pangulo na ngayon, iba na. Diba? Iba na ho. Hindi trabaho ng Presidente ang magpapicture. Para ding si si Pulong. Hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento patungkol sa West Philippine Sea. Anak ng tinapang dahilan yan. Tapos gusto po maging Speaker of the Beer House. Speaker of the House. Sorry. Tuloy. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Kapas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng Presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Di ba po, ang pagsukol, paghuli, paglipol sa droga mga kababayan is daan po o isa sa pamamaraan para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Maging sigurado po ang kaligtasan ng bawat Pilipino dahil droga po ang isa sa dahilan kung bakit po merong mga patayan, may mga nakawan, etc. at kung ano-ano pa pong mga masamang gawain. Ayan po. Sinisigurado ng Pangulo na bulto-bulto po yung mahuhuli, no? At yung mga puno po ang mahuhuli, hindi kagaya nung kay dating Pangulong Duterte. Yung piso-piso ang hinuhuli ho. Paano naman matatapos 'yon? 'Di ba? Yung puno, ayun, sabi nila, meron daw hong laboratorio sa Davao. Tapos ang ginawa pa ng dating Pangulo ginawang presidential advisor. Paano naman matatapos 'yon? 'Di ba? Yun po yung sabi-sabi. Ginawang presidential advisor. Yung meron daw di umano na laboratorio sa Davao ng ipinagbabawal na gamot. Paano matatapos yun? Dito, malakihan, bultuhan bilyon-bilyonan po ang bilangan, hindi po piso-pisohan. Di po ba? Para talagang siguradong maubos ang droga sa Pilipinas.